Okay mga kanoisy, next video. Ito PBBM, na. bakit gusto mong Nako. magkagera? Dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Hoy, Mr. Harry Roque. Bakit si PBBM yung sinabihan mo na bakit gusto mong magkagiyero? So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, yun, actually, sobrang exciting nito din kasi kita nyo, si Mr. Harry Roque. Meron siyang tanong kay PBBM, ano? So, ang tanong ko kay PBBM, yan yung panonoorin natin ngayon mula kay Balita ni Juan. So, portahan nyo yan guys, Balita ni Juan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung tip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, ang video ito ay may pamagat na nagulat ang China. PBBM pinirmahan na utos, giyera, nagdeklara na. Uunahin China's ambassador ng China. Nako, pati Chinese ambassador ng China kasi for sure sobrang dami sa atin dito yung piko na sa taong yan kasi parang walang ginagawa lang parang ano lang na hindi ginigit-git nyo kasi kaming China eh, parang gumaganon-ganon lang ba. So, yan yung panonoorin natin ngayon guys. Again, mula kay Balita ni Juan. Siyempre, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, nagulat ang China, PBBM, pinirmahan na utos, giyera na deklara na, uunahin Chinese ambassador ng China. Like, comment, share, subscribe, start. Kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Hoy, Mr. Harry Roque. Bakit si PBBM yung sinabihan mo na bakit gusto mong magkagiyero? Di ba hindi si PBBM yung nag-ano dyan? Di ba yung yung China, based sa mga actions nila? Di ba yung actions nila, kahit hindi sila nang bubuga sila ng water cannon? So, paano? Parang ano pa lang yan? Kapag binomba, it's okay. Napaliguan nyo kami. Parang ganun lang. Thank you for sa pag-carwash ng namin, bangka namin or sa barko namin. Salamat sa pag-carwash, China. Ayaw namin ng gulo. Parang ganun ba? Di ba parang kinukondem lang or parang inaano lang natin kung ano yung ginawa sa atin. Grabe yun. Intro pa lang nagsasalita na ako. Wala lang guys. Parang ewan ko. Ang gulo din kasi eh. So tuloy. Kakapasok lang na balita, mismong mga inchik na gulat nang biglang ideklara ni Pangulong BBM na lalaban sa China ang Pilipinas. Batay naman sa nagsidatingan na balita, pirmado na ni BBM dito ang utos. Ang utos na gamitin dito EO-57, ibig sabihin meron ng national security sa bansa at activated na dito ang National Maritime Council na siyang magpapataw sa sanksyon ng China. Kaya malaking karma ito sa mga sinungaling na Chinese. Pinirmahan Ang galit din si Balita ni Juan eh. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order o EO number 57 na magtatag sa National Maritime Council o NMC. Ito ang inaasahang magpapalakas sa maritime security ng bansa sa gitna ng mga ginagawang harassment at banta ng China laban sa Filipino vessels sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng EO-57, bubuo ng mga polisiya at mga estratehiya para magkaroon ng pagkakaisa at koordinasyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa domain awareness at mabantayan ang maritime security ng Pilipinas. So ito yun guys. Sensya na. Ito yung kine-question nila na pinagagagawa ni PBBM. So I think ano ba? Dapat ba ang gawin na lang ng Pangulo natin is wala lang? Or yun nga, parang malabo din kasi Bakit every time na may gawin si PBM na halimbawa ganyan, naghahanap tayo ng kasangga bago pa man mangyari yung paparating na some kind gulo. Nasisita. Kasi, uy, bakit ganyan? Bakit ganyan? Tinitrigger nyo yung China. Ginagalit nyo yung China. Kahit hindi naman natin galawin yung China, nagagalit naman sila eh. Kasi gusto nga nilang angkinin na, di ba? Sobrang labo din, men. Okay. Buwelta pa sa China ng DND. Umpisa pa lang ito nang hindi pa nanahimik sa West Philippine Sea na talagang lalaban sa South China Sea at kasunod sa ginawang pagbabanta ng Defense Ministry ng China na kung hindi tatahimik ang Pilipinas ay gigirahin daw nila sa West Philippine Sea. Handa raw depensahan ng China ang anilay soberanya nito sa South China Sea kabilang ang Ayungin Shoal ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag. Actually ito kasi China puro banta din kasi min eh. Tapos yun, gumagawa sila ng kaoagan sa dagat
tapos magbabanta. Like, kita nyo yung something na parang kalokohan doon. Gumagawa ka ng kalokohan, tapos after nyan magbabanta ka. Tapos paulit-ulit mo lang gagawin. Diba? Wala porket maliit tayo. Pre. Pilipinas na mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli sa panggigipit ang agresibong pangbobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas. Git ng China may legal na basehan ang soberanya nila sa Spratly Islands at dapat na umanong itigil ng Pilipinas ang pangaudyok at panghihimasok. Inalmahan naman ito ng Defense Department. Nakikita at alam daw ng mundo na hindi Pilipinas ang naghahanap ng gulo. Hindi raw mananahimik at susuko ang Pilipinas. Nauna na rin niyang iginiit ni Pangulong Marcos. Grabe. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang Pilipinas sa mga kaalyado na nag-alok So, si na. PBBM may dugong kagaya ng tatay niya to So, hindi talaga to basta-bastang titiklop, men. Ng tulong. Taliwas naman ito sa Ito mga na. naging pahayag ni Harry Roque na si BBM daw ang totoong nagdadala dito ng gera at hindi ang dating boss niyang si Duterte. Dahil itong si BBM daw kasi ang hindi marunong sumunod sa gusto ng China. Mas gusto pa niya gera dito ayon kay Roque. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo at dahil Ba't na-brought up dito yung 20 pesos na bigas? 20 pesos na bigas. Yun yung tinatabon yung sa West Philippine Sea, bigas. Parang malabo, men. Mas maniwala pa ako na natabunan yung 20 pesos na bigas ni PBBM dun sa mga ginagawa niyang pagpunta-punta sa ibang bansa na nangangalap siya ng mga investors or gumagawa siya para sa ikauunlad ng Pilipinas. Pero itong West Philippine Sea, itatabon mo sa 20 pesos na bigas, parang sobrang labo, min. Kayo, nalalabuan din ba kayo? Comment nga kayo sa baba, guys. Valid ba yung sinabi ni Mr. Roque dito na 20 pesos na bigas? 20 pesos na bigas, tatabunan ng Parang hindi nga kailangan tabunan ni PBBM yung 20 pesos na bigas Kasi parang lang din naman yun Ano ba? Yan din kasi, men. Yan din yung Yan din yung mostly doon binibira si PBBM sa bigas. Pero parang hindi din naman siya nakaka-apekto. Gaya lang din yan nung pangako ni PRRD na matapos ang drugs in 6 months ba yun? Tapos hindi nagawa ni Duterte, tapos patuloy pa rin. Hindi naman hindi naman inaano ng mga tao na wala, sabi mo 6 months lang. Parang nagustuhan pa nga ng tao na pinagpatuloy pa So parang ganun lang din ito, 'di ba? Na parang yung 20 pesos na bigas tatabunan mo ng West Philippine Sea issues. Parang malabo, men Sobrang labo talaga. Ako lang ba? dyan dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino. Dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yung Sierra Madre yan. Kung pagkain na tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na Ano ba? May something daw? nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-aping mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Kung ikaw ang Ano ba? Sobrang na. Yung mga ni Rocky. Like even me naman siguro, guys, ayaw ko din talagang pumunta sa war kasi wala talaga tayong kalaban-laban, men.
Pero based kasi sa action ng China, wala sila yung nangunguna Gustuhin man natin ng ceasefire, pumunta man yung presidente natin. Kita nyo naman yun, di ba, na halos pumunta si Marcos doon kay si Jinping, nag-usap sila. Tapos parang, nag-ano sila sa West Philippine Sea. Tapos pagkatapos nila mag-usap, yung sa West Philippine Sea, ang pangharas ng mga China Coast Guard, same pa din, patuloy pa rin. So ano ba? Ano bang dapat gawin dito, men? So, ibigay na lang? Totally? Paano ba yun? Paano ba yun? Maskin ako naguguluhan, men Tatanungin ka, Juan, anong yung opinion sa So, balita? ayon kay Balitang Juan, anong opinion nyo dito, men? Anong masasabi nyo dun sa sinasabi ni Mr. Harry Roque? Comment down nga kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Pasensya na mo. Parang naibigay ko tuloy yung or nagiging madamdamin tayo dito, kasi parang may something So, yun lang naman, guys. Kayo, anong masasabi nyo dito? Kita nyo naman, sobrang gigil na gigil si Mr. Harry Roque dito. Tapos, yun, ang gusto nga nila, ito nga yung pinagkakaanuhan ng dalawang administrasyon, yung dati at saka present na kay Mr. PRRD, yun nga, iano na lang sa China yung West Philippine Sea. Tapos kay Mr. PBBM naman, hindi magbibigay ng kahit isang pulgada kasi sa atin daw talaga yan. Napatunayan din yan sa international law, international court. What if kaya taong bayan yung papiliin ba? Hindi yung mga presidente natin. Yung taong bayan talaga or yung bugso ng taong bayan. Kung ano talaga yung gusto nila, ibigay ba yung West Philippines sa China or ipaglaban. Kasi mahirap yung ganyan na sa time ni PRRD, parang nakikipagnegosasyon siya sa China, may mga issue or balita-balita pa nga na naibenta na. Tapos sa side naman ni PBBM, gusto niyang ipaglaban talaga. Hindi siya magbibigay ng kahit isang pulgada. 'Di ba? Kasi parang decision lang nila. Or siguro nga dahil presidente naman din sila, Pero what if kaya bugso or pulso talaga ng taong bayan ba? Kung ano talaga yung gusto ng taong bayan, ibigay ba yung West Philippine Sea or ipaglaban natin. So comment nga kayo sa baba, guys. Survey natin yan. Ibigay or ipaglaban. Comment down below, ibigay or ipaglaban. Taong bayan to, boses ng taong bayan ha. Para sa akin, gusto kong kung hindi siya 50, malabo nga yung 50-50 Pero na lang, ipaglaban na lang siguro. Kasi mas nakakatakot kung ating ibigay sa kanila Kasi hindi lang naman dyan matatapos. Naisip nyo ba yun, guys, na after ng West Philippine Sea, kung sakaling ibigay natin yan, do you think lalabas na yung China? Like, na yung China, magsi-ceasefire na sila na, okay ka na Philippines, nasa amin ang West Philippines. Hindi ganun yun. Kasi may mga base tayo ng mga Amerikano dito Tapos, halimbawa ganyan, paalasin naman natin yung mga base ng Amerikano dito sa Pilipinas. Do you think sasabihin naman ng China na, okay ka na Philippines, wala ka na, hindi ka na namin gagalawin dyan, stay put ka lang dyan. Parang ganun ba yun? Diba sobrang malabo naman yun kasi Amerika, Pilipinas, South Korea, Japan, kampi-kampi yan Do you think i-out tayo sa radar ng China kapag may mga bansa dyan, US, South Korea, Japan na mapipikon dyan sa China? Do you think exempted tayo sa parating na WW3? Nagkagulo na nga yung buong mundo, di ba? Russia, Ukraine, Gaza, Israel. Tapos yan, tensions ng Taiwan at ng China. China at ng US. Di ba? India at China. Wala talaga. Sobrang labo talaga. Kasi lang naman, grabe ang haba ng mga pinagsasabi ko. For sure, marami na naman magagalit dito. But anyways, that's just my opinion. Kayo, comment down your opinion below. Kahit wag lang kayo magmura, guys. Kasi kapag nagmumura kayo or nagsasabi kayo ng mga bad words, hindi talaga mag-a-appear sa YouTube yan. Nag-auto-delete yung mga comment na yan. Kasi may community guidelines na sinusunod dito sa YouTube. So, comment down below your opinion. That's my opinion. Gusto ko malaman yung opinion nyo rin. Comment down below.
ibigay ba sa China yung West Philippine Sea o ipaglaban? Yun lang naman. Comment down below. So, see you on our next reaction video. Filipinoises out.